Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Rino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Kabilang ang pamilya ni Rino sa maituturing na mayaman sa lugar. Meron itong malaking rancho. Nag-aalaga ng iba't ibang hayop pang negosyo. Katulad ng baboy, manok, baka, kalabaw, maging mga kabayo. Meron din itong taniman ng iba't ibang prutas at malawak na mga bakanteng lote na hekta-hektarya ang laki. Iilan sa mga ito ay pinapaupahan sa mga naglalakihang negosyante. Habang ang iba naman, hinayaang sakupin ng mga puno't ligaw na halaman. Mas gusto ng binata na makitang lumalago ang kagubatan. Nag-aalala ito dahil sa patuloy na pagkasira ng kabundukan at pagkaubos ng mga puno sa lugar. Dahil sa walang tigil na pagtotroso at iba pang aktibidad. Isa sa pinakapaboritong gawin ng binata ang maglibot sa buong lugar gamit ang paboritong kabayo na pinangalanan niyang Kidlat. Kung minsan nagtataka ang kapatid sa biglaan nitong pagkawala. Ngunit paglipas lamang ng ilang sandali, nakikita naman ito ang kapatid. Sakay-sakay ng paboritong kabayo. Payapa ang buhay noong una. Pag-aasikaso sa mga pananim at mga alagang hayop lamang ang inaatupag. Subalit magmula noong dumating ang isang mayamang negosyante sa lugar, nagsimula na ang kalbaryo ni Rino. Kung hindi kilala si Senyor Mendez, masasabi talagang mabait, maawain at matulungin sa kapwa. Pero ang mga taong nakapaligid sa kanya, itinuturing siyang demonyo na napadpad sa lupa. Sa umaga, nakangiti lamang ito at magaan ang pakikitungo sa lahat. Lalo na kapag nakikipaghalubilo sa mga magsasaka. Ngunit pagsapit ng gabi, nagpapalit ito ng ugali at anyo para maghasik ng lagim. Ngunit sa lahat ng taong naroon, si Rino ang binabalik-balikan niya na para bang suki sa pakyawan ng tuba. Rino, gumising ka dyan. May bisitang dumating eh. Ikaw ang hinahanap. Pumangon ka na. Harapin mo na, dali. Wika ng ating si Kara. Naalimpungatan si Rino ng gisingin ng kapatid. Kahit inaantok pa ay napilitang bumangon dahil may halong takot sa boses nito. Hindi na rin nagtaka kung ano ang nangyayari nang makaharap si Senyor Mendez. Di na ako umiinom ng tubay. Matagal na akong tumigil sa pag-inom nun. Kung gusto mo, doon ka na lang sa ibang kabahayan. Wika ni Rino sa matanda, maging sa mga kasamahan nito. Aba, kumakabati naman parang ang bastos pakinggan na. Wala man lang bang magandang umaga dyan? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para makipag-away. Babahagian lang sana kita ng biyaya. Naging sagana ang tubaan ko, kaya naglilibot sa mga bahay-bahay para mamahagi. Syempre, hindi pwedeng kaligtaan ng isang Rino. Wika ni Senyor Mendez. Sumenyas ito sa mga tauhan para ilagay sa pintuan ang 5 galon ng tuba. O ikaw, nakita mo ba yung bato dyan sa tabi?
Parang mukha mo, no? Napakatigas. Kakasabi ko lang na hindi na ako umiinom niyan eh. Pero masyadong mapilit. O ikaw, kunin mo na to at laklaking kasama yung amo nyo. Wika ni Rino. Tinawag nito ang tauhang naglagay ng galon. Dali-dali naman itong kinuha. Grabe, ikaw na nga itong binigyan. Hinihindian mo pa. Ano ba ang gusto mo, Rino? Kape? Ayaw mo ng tuba eh. Marami ako sa bahay. Galing pa yun sa ibang bansa. Baka kailangan mo para palagi kang alerto at gising anumang oras. Hindi na ho. Kaya ko naman eh. Baka ikaw yung kailangan magkape. Para matuto kang kabahan. Ay hindi na pala. Baka hindi ka pa makatulog sa gabi. Mukhang payat na yung itsura mo ah. Napakadami mo pang kulubot sa mukha. Tugon ni Rino. At saka walang pasabing pinagsarhan ng pinto ang mga panauhin. Ilang sandali pa. Umalis na rin si Senyor Mendez kasama ang mga tauhan. Napabuntong hininga na lamang si Rino. Kahit wala itong atraso sa kanya. Hindi nagustuhan ang paglapit dahil nakikita nito ang itinatagong katauhan ng matanda. Hindi man ito sabihin sa salita. Kilalang kilala niya ang amoy at presensyang meron si Senyor Mendez. Mga katangian ng mortal niyang kaaway bilang antingero. Isang aswang. Alam mo, ayan ka na naman. Hindi kita maintindihan, Rino. Ano ba talaga yung ikinagagalit mo kay Senyor Mendez? Hindi naman siguro yan inggit mo. Kung tutuusin, mas lamang kapag dating sa mga ari-arian. Di wala nga sa kalingkingan mo yung taong yun. Kaya ano nga ba at bakit ganyan yung pakikitungo mo sa kanya? Tanong ni Kara. Ate, mas mabuti pang magtimpla ka ng kape dyan. Tapos pahingi na rin ng tinapay. Palamanan mo ng hinog na mangga. Saglit lang kaming nagkaharap ng Senyor Mendez na yun. Pero kumalam kagad yung sikmura ko. Buti hindi ako nasuka sa harapan niya. Tugon ni Rino. Aba itong batang to, kung makautos parang ako pa ang nakababata sa atin na. Ate mo kaya ako? Baka nakakalimot ka. O siya, maghintay ka ha. Utos ng utos hindi na naawa. Nirarayuma pa naman ako ngayon. Ayaw tanggapin yung kape na inaalok ni Senyor kanina. Sayang din yun Galing ibang bansa. Tapos ngayon, magpapatimpla ng kape sa akin. Kutusang kita eh. Wika ni Kara. Sa kabila ng pagrereklamo, sumunod pa din naman ito sa utos ng kapatid. Hayaan mo na ate. Sa araw na uugod-ugod ka na, ako ang mag-aalaga sa'yo. Ewan ko ba kung bakit mahina ka na? Ilang taon lang naman yung agwat natin. Palagi ka nang inaatake ng rayuma. Wag mo nga akong igaya sa'yo. Malamang, may karagdagang kang lakas na taglay. Dahil yan sa hawak mong bertud. At syempre, sa gabay mong tikbalang. Ay siya nga pala, hindi ko nakita si Kidlat kagabi Sinilip ko sa bintana noong naihi ako. Nakawala yata sa tali. Hindi yun nakawala ate. Nagpaalam lang saglit para maglibot sa lupay natin. Napansin niya na may masamang enerhiyang nagmamanman Bumalik naman si Kidlat mga bandang basta bago mag-umaga. Rino, kausapin mo yung kabayong yun Pagsabihan mo, hindi porket kakaibang nilalang, pwede nang gawin ano man ang gustuhin. Paano kung makita siya ng mga masasamang loob? Gawa ng hindi masama. Malala pa kung saktan at patayin. Hindi yan mangyayari ate. Siya pa.
Malaki ang tiwala ko kay Kidlat. Ganyan-ganyan lang yan pero nakakalamang ang tinataglay niyang lakas sa kahit na anong uri ng hindi pangkaraniwang nilalang. Siya nga pala ate, yung kape ko, ang tagal mo namang magtimpla. Ito na nga oh, kitang hirap na ako sa paghakbang, minamadali pa. Ikaw nga itong malakas pero akong bugbog naman sa mga utos. Pagkatapos mo dyan ikaw na ang magugas ha. Magpapahinga muna ako. Masyado nang masakit yung mga tuhod ko. Wika ni Kara. Habang nagpapalipas ng oras sa bakuran, humihigop ng kape. Hindi mawala ang tingin kay Senyor Mendez na nakatayo sa unahan. Matatanaw lamang mula sa tahanan ang taniman nito ng tuba. Marami itong trabahador na magsasaka. Ngunit duda siya na tao ang lahat ng yun. Minsan na niyang nakasalamuha ang iba at mahahalatang hindi normal. Nang makita siya ng senyor, kumaway ito. Kaagad naman niyang iniwas ang tingin. Makaraan pa ang ilang sandali. Tumayo na para atupagin ang ibang mga pananim. Gamit si Kidlat, nilibot nila ang kabuuan ng asyenda. Dala ni Rino ang tali at upuan papunta sa sinisilungan ng kabayo. Kaagad siyang napangiti nang makita itong naghihintay. Dali-daling tumayo mula sa pagkakasalampak sa kwadra. Kapag trabaho yung pinag-uusapan, alisto ka talaga no? Kung minsan, ako na yung nahihiya sa kasipagan mo. Hayaan mo. Hihinto tayo kaagad pag masakit na yung sikat ng araw para bawas sa pagod. O siya, pumesto ka na Kidlat. Wika na Rino. Dali-dali namang sumampas sa kabayo ang binata. Inayos muna ang tali maging ang upuan. Matapos ay kagad nang nagpunta sa taniman. Sa kalagitnaan ng pag-iikot, napansin ni Rino ang pag-init ng tangan. Maging ang kabayo ay hindi mapakali. Huminto at napatingin sa paligid. Maging siya ay napatingin na rin. Ganun na lamang ang paghugot ng hininga nang makita si Senyor Mendez sa hindi kalayuan. Tanaw siya nito. Nakangiti habang kumakaway sa kanya. Hayaan mo siya kaibigan. Walang magawa talaga yung taong yan no? Kung papansinin natin mas lalo lang gaganahang manginis Ito na lang natin yung atensyon at oras sa pag-iikot sa sakahan kesa pag-aksayahan ng taong siraulo. Wika ni Rino. Pinakalma nito ang kabayo na nagsisimula ng magwala. Kung titignan, simpleng kabayo lamang si Kidlat. Ngunit hindi ito ordinaryo. Sa katunayan bigla na lang itong dumating sa bakuran. Ilang beses niya itong dinala sa estasyon ng pulis sa pag-aakalang naligaw at may nagmamay-aring naghahanap. Ngunit sa kanya pa rin ito bumabalik. Napagod ang kapitan. Napagod na lamang ang mga pulis. Kaya siya na lamang ang nag-alaga. Hindi nagtagal. Kinutuban na hindi ito tipikal na hayop. Hanggang sa isang araw, natuklasan ni Rino na hindi pala ito ordinaryo. Isa itong elemento. Ang katawan ay mala-Adonis ang hubog. Samantalang kabayo naman ang ulo, mga kamay, maging ang magkabilang paa. Meron itong gintong buhok sa likod. Hinugot yon ng nilalang. Binilog at ibinigay sa kanya. Kalaunan ay naging mutya. Wala itong ibang pinagsabihan tungkol doon, kundi ang kapatid niyang si Kara. Hindi makapaniwala noong una ngunit nang pakitaan ng kakayahan, hindi na ito nakapagsalita. Matapos yon,
itinuring na biyayang bigay ng may likha at inaruga ng mabuti. Sa umaga, Normal na kabayo lamang ito kung titignan. Ngunit sa gabi bigla-biglang nagpapalit ng tunay na anyo. At kung minsan, naglilibot sa taniman para magbantay sa mga pananim. Nagpapaalam naman ito kay Rino sa pamamagitan ng paghalinghing ng 3 beses. Ipinapaalam din kung nakabalik na sa parehong pamamaraan. Sa kabilang banda, ang ibinigay nitong mutya ay nagtataglay din ng pambihirang kakayahan. Protektado si Rino sa anumang banta ng mga aswang, mangkukulam, mambabarang, at kahit pa ordinaryong tao na may masamang balak sa kanya. baka gusto nyo ng maiinom. Rino, may dala ko ritong tubig. 1 galon para sa'yo. 1 balde naman para sa alaga mong kabayo. Masyadong mainit ang panahon, kaya bawal matuyuan ang lalamunan. Mahirap nang magkasakit. Wika ni Senyor Mendez. Natigilan si Rino sa ginagawa nang biglang magsalita ang matanda. Humalinghing ng malakas ang kabayo habang masamang nakatitig sa matanda. Alam nito ang tunay na katauhan ng senyor. Aba, kanina nasa malayo ka lang Ngayon nandito ka na sa malapit. Alam mo, talaga bang paborito mo kong inisin? Masyado ka sigurong maraming oras para atupagin ang pambubisit sa ibang tao. Gahul ako sa oras. Marami pa akong tatapusin, tanda. Kaya pakiusap lang. Umalis ka na rito. Wika ni Rino. Bakit nga ba basta-basta mo na lang akong itinataboy, Rino? Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Wala na bang mali, hindi ba? Saka, gusto ko ang kabayo mo. Kakaiba ang presensyang pinaparamdam. Anong klase ba yan? Huwag kang magkakamaling hawakan ng alaga ko. Kung ayaw mong ibaon kita sa mismong kinatatayuan mo, umalis ka na. Pagpigil ni Rino sa tangkang paghawak ni Senyor Mendez sa kabayo. Ikaw naman, masyado kang galit kagad. Alam mo, dapat makipagsabayan ka na lang sa akin. Pareho naman tayo. May mga ari-arian, may pananim, may hekta-hektaryang lupain. Malakas din ang bentahan mo ng nyog, kagaya nung kung gaano kalakas ang bentahan ng tobacco. Patas lang naman tayo sa estado ng pamumuhay. Kaya ano pa ba ang inaarte-arte mo? Hinayo pa kang matanda kay no. Huwag mo kong itulad sa'yo. Malaki yung kaibahan natin. Ako tao ako at isa ka namang halimaw. Dito pa lang kasing taas na ng langit yung agwat natin Isa pa, hindi ko hihilingin kailanman na magkaroon ng kaibigang aswang. Ayaw ko ngang mahawaan ng lagnat Lahi mo pa kaya? Wika ni Rino. Malalim ang paghugot ng hininga ni Senyor Mendez. Mararamdaman rin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. O ikaw, maghinay-hinay ka sa pananalita mo, bata. Nababahala ko na kapag hindi kita natansya, baka mapuruhan kita. Hindi lang ikaw ang may alam. Ako rin. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin na may tinatangan kang mutya? Pati itong kabayo mo. Hindi ordinaryo. Wika ni Senyor Mendez. Nagulat si Rino sa sinabi nito. Napapaisip kung paano nalaman ang tungkol sa tangan at sa alagang tikbalang. Sa pagkakatanda niya, sila lamang magkakapatid ang nakakaalam. Isa pa, nasa kamay niya ang mga ito.
bago pa dumating si Senyor Mendez sa lugar. Halata naman masyado sa reaksyon mo na nagulat ka. Hindi ba kapanipaniwala? Rino, hindi lang ako matalino sa negosyo. Marunong din akong tumukoy kung anong klase ng nilalang ang nakakaharap ko. Kaya simula ngayon, magdahan-dahan ka. Kung ayaw mong malaman ng buong sityo ang tungkol sa kabayo mo. Banta ni Senyor Mendez. Ngumiti lamang si Rino. Nginitian si Rino. Tumalikod na rin ito at kumaway. Anak nang, hindi ko alam marunong palang kumilala ang isang yon. Huwag kang mabahala, kidlat. Hindi ko hahayaan na mangyari ang banta niya. Subukan niya lang. Magkakasukatan talaga kami ng lakas. Wika ni Rino habang pinapakalma ang nagwawalang kabayo. Gusto nitong habulin ang negosyante upang gantihan. Huminahon din naman pagkalipas ng ilang sandali. Inihinto na rin muna ang pag-iikot sa hasyenda dahil tumitindi na ang init ng araw. Pagkarating sa tahanan, naabutan ni Rico na nagkakagulo ang mga gamit. Nasa sulok si Kara, umiiyak at takot na takot. Lingid sa kalaman ng binata. Nang makaalis ito ng tahanan, dumating ang mga tauhan ni Senyor Mendez para manggulo. Hindi naman sinakta ng kapatid. Sadyang winasak lamang ang mga kagamitan. Lintik talaga ang Senyor Mendez na yon. Napakaduwag. Ang dumi ng pamamaraan. Ako kamo ang harapin niya. Hindi yung magpapadala ng tauhan para wasakin yung pamamahay ko. Sa oras na wala ako. Isa tong karuwagan. Wika ni Rino. Rino, sa puntong ito, iba na ang hinihingi nila. Ang kabayo mo. Paano nila nalaman yung tungkol dito? Dumaldal ka ba? Tanong ni Ate Kara. Hindi ko magagawang ipagsabi yun, ate. Bakit ko namang gagawin yun? Si Senyor Mendez, alam niya ang tungkol sa kabayo pati sa tangan kong mutya. Hindi ko alam kung ano yung binabalak ng isang yun. Pero wala siyang karapatan na kunin ang bagay na hindi sa kanya. Magkakamatayan muna kami. Anong iniisip mo, Rino? Huwag mong sabihing susugurin mo yung negosyanteng yun. Gulok lang ang meron ka. Baril naman yung sa kanya. Umahakbang ka palang itinamaan ka na. Bakit hindi mo na lang kausapin yung kabayo? Malay natin maintindihan niya. Kara, nadinig mo ako, di ba? Magkakamatayan muna kami ng Senyor Mendez na yon. Hindi ko ibibigay ang kabayo ko o ang tangan ko. Ako mismo ang pinagkatiwalaan ng elemento at hindi ko siya pwedeng biguin. Wika ni Rino. Lumabas muli ito ng tahanan. Pinuntahan ang pinagtalian sa kabayo. Kinausap niya ito. Pinaalam ang balak ni Senyor Mendez. Tahimik lamang ang kabayo. Nakikinig sa bawat salita. Hinahagod-hagod pa ni Rino ang ulo habang sinusubuan ng dayami. Pagsapit ng dilim, hindi pa rin maiwan-iwan sa labas ang kabayo. Binantayan ito hanggang sa mapansin ang presensya ng aswang sa paligid. Malakas ang hampas ng hangin. Umahalo rito ang nakakasulasok na amoy ng nilalang. Ilang sandali pa, 3 anino ang makikita sa unahan. Kahit hindi pa malinaw na nakikita ang itsura ng mga ito, malakas na ang bantang hatid para sa kanya. Sabay namang napatayo si Rino at ang kabayo. Dali-daling hinugot ang itak at binalaan si Kara.
na wag lalabas ng tahanan. Isinarang mabuti ang mga bintana at pinto. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsimula na ang labanan laban sa mga aswang. Nauna nang sumugod si Rino. Sinalubong ang nilalang na umatake. Dali-daling natamaan. Bumagsak matapos tumagos ang itak sa lalamunan. Sinugod ang isa pang umatake sa likuran. Nakalmot ang binata ngunit humandusay lamang din ng mataga sa muka. Sinundan ng pagtarak ng patalim sa dibdib. May hinang nilalang. Kayo pa talaga yung pinadala. Ang dali niyong talunin. Ikaw na natira. Malakas ka ba? Humanda ka dahil ang kabayo ko mismo ang wawasak sa bungo mo. Wika ni Rino. Unti-unting nagpalit ng anyo ang kabayo. Tumindig ito at naging ganap na tikbalang. Napatingala na lamang ang natirang aswang. Hindi nakakilos sa kinatatayuan. Oh, wala pa nga, natatakot ka namang kaagad. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka na magandang laban ng kabayo ko. Dagdag ni Rino. Tumabi ito at hinayaan ang alagang bugbugin ng nilalang. Tumakbo ito ngunit lumipad matapos banggain ng tikbalang. Sinalo at saka binagsak sa lupa. Dinig na dinig ang malalakas na daing ng aswang. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang labanan. Iniangat at pinaglaruan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsuntok. Bawat pagbagsak, madidinig ang pagkabali ng buto ng nilalang. At sa huli, tinapos ang buhay sa pag-apak ng ulo. Wasak ang bungo ng nilalang. Napapikit si Rino nang tumalsik sa mukha niya ang dugo maging ang utak nito. Dali-daling pinunasan dahil sa lansa ng amoy. Tama na yang kidlat. Pwede ka nang bumalik sa anyo mo bago pa may makakitang ibang tao. Diyos ko naman, nilakasan mo pa talaga? Tumalsik tuloy sa akin yung dugo. Nakakadiri. Wika ni Rino. Muling naging seryoso nang mapatingin sa nakahandusay na mga bangkay. Namumroblema kung ano ang gagawin. Sa katunayan, ito pa lamang ang unang beses na nakapuksa ng aswang. Ngayon pa lamang may naglakas loob na sumalakay. Noon ay hanggang pagpaparamdam lamang at nawawala ring kagad. Tangka na sanang liligpitin ni Rino ang mga katawan. Nang makita pa ang isa sa bandang unahan. Nasaan yung tao ito at nakilala? Isa sa mga tauhan ni Senyor Mendez. Tatawagin pa sana kaso nga lang, dali-dali itong kumaripas ng takbo. Aba, mahusay din yung isang yun ah. Hinintay muna yung mangyayari sa mga kasama niya at nang malapit na sa kanya yung kamatayan, tsaka napiling tumakbo. Mabuti na rin na hindi nakisali sa gulo. Dahil nalaman natin kung kaninong ulupong ang mga ito. Ikaw pa lang may pakana ng lahat, Senyor Mendez. Wika ni Rino. Kinuha nito ang paragos o yung madalas na hinihila ng mga kalabaw. Matapos isinakay ang mga katawan niya. Ikinabit sa kabayo. Binaybay ang daan papunta sa tahanan ni Senyor Mendez. Hindi na ito lumapit sa bakuran. Doon lamang sa kalapit na lupain. Itinambak ang mga bangkay. Tinabunan ng mga dahon at saka umalis. Tignan na lang natin kung hindi ka magulat pagkagising mo. Hayop ka? Binigyan mo pa ako ng trabaho? Wika ni Rino. Hindi na nagtagal sa lugar. Umuwi na rin sa tahanan pagkatapos. Kinabukasan,
Hindi pa sumisikat ang araw, sumugod na si Senyor Mendez kasama ang iilan sa mga tauhan. Narinig pa lamang ang boses na wala na ng ganang humarap si Rino. Kung hindi lamang iniisip ang natatakot na kapatid, hahayaan niya lamang ang mga ito. Ano ba yan? Inunahan niyo pa sa pagtilaok yung manok. Ano ba yung sadya niyo ng ganito kaaga? Naglalako ba kayo ng kakanin? Hindi ako bibili kung ganun. Wika ni Rino. Marahibig ka, Rino. Hindi bagay sa'yo ang magbiro. Hindi nakakatawa. Nagpadala ko ng mga tauhan dahil may gusto kong ipakuha. Pero binalik mo sila na bangkay na lang. Sinasagad mo ang galit ko, bata! Tugon ng senyor. Sinasagad mo rin yung pasensya ko eh. Hayop ka. Kung may mali man dito, alam mo sa sarili mong ikaw yun. Kasi hindi ka makaintindi. Binalaan na kita na lubayan kami pero nagpadala ka pa talaga ng mga aswang dito sa pamamahay ko. Hindi pa kabilang dyan yung ginawa mo nung nakaraan. Nagwasa ka ng kagamitan. At huling salita ko na to. Isang beses pa. Ipapakita ko sa iyo kung paano ako magalit. Ganun ba? Huling babala ko na rin ito, bata. Isa lang naman sana ang hiling ko. Ibigay mo sa akin ang kabayo. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng malaking pera. Halaga na kaya kang buhayin sa susunod na 100 taon. Kaya pa nga niyang buhayin pati magiging anak mo. Sobra-sobra na yung kung tutusin. Bibigyan kita ng pagkakataong magpasya ngayon. Baka kasi pagkatapos mong makarinig ng pera, magbago ang isip mo. Lunukin mo ang lahat ng perang meron ka. Pati barya ng mabusog ka sa kayabangan mo. Hindi ako yung tipo ng taong madadaan sa pera. Marami ako niyan. Gusto mo magparamihan pa tayo eh. Bakit ba gusto mong kunin yung kabayo ko? Hindi bali na. Huwag mo nang sagutin. Wala rin naman akong ibibigay eh. Magsialista kayo. Wika ni Rino. Tatalikuran na sana ng binata ang mga ito. Nang sumagot si Senyor Mendez, kagad nag-init ang ulo pagkatapos marinig. Nagtataglay ng pambihirang kakayahan ng alaga mong kabayo. Hindi ko lang sigurado kung anong klase ng nilalang pero isa lang ang alam ko. Magbibigay ito ng kasaganahan sa anumang negosyo, maging sa iba pang bagay. Swerte lang nito ang habol ko. Yun lang. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng maayos. Papagawan ko pa ng bahay at dadamitan kung gusto mo. Wika ni Senyor Mendez. Hinugot ni Rino ang itak. Nilapitan ang matanda saka itinutok sa liig ng negosyante. Hindi ko gusto yung pananalita mo. Halimaw ka. Kung ayaw mong madagdagan ng bangkay sa lupain mo, umalis na kayo. Hindi mo gugustuhin na kalabanin ako. Sinasabi ko na sa'yo. Banta ni Rino. Ngumiti lamang si Senyor Mendez sa kabila ng bantang binanggit. Nagtaas pa ito ng kamay tanda ng pagsuko. Sumenyas sa mga tauhan na mauna na silang umalis. Gustong gusto ko ang mga mata mo kapag nagagalit. Nakikita ko ang tunay na ikaw, Rino. Huwag mong hihimbingan ang pagtulog mo mamayang gabi. Naiisip kong dumalaw para makipagpalitan ng lakas. Matagal na ang huli kong pakikipagbakbakan. Malay natin, kaya mo palang tabatan ng isang katulad ko. Magandang laban kung magkaganon. Paalala ni Senyor Mendez. Sinilip pa nito ang kabayo bago umalis. Sa kabilang banda,
Hindi maiwasang kabahan ni Rino. Dama niya ang pagkatotoo sa boses ng negosyante. Nababahala rin ito dahil hindi sanay makipagtuos sa ibang nilalang. Kahit na meron itong gabay. Isa pa, inaalala niya ang baka sa piti ng kapatid. Upang masigurado ang kaligtasan ni Kara, nakiusap siya na lumuwas muna ito ng kabilang bayan. Makituloy sa mga kaanak. Nang siya na lamang ang naiwan sa tahanan, hindi siya mapakali. Tanghali pa lamang panay na ang pagsilip. Kinakabahan sa tuwing may daraan sa pag-aakalang darating na si Senyor Mendez. Masama talaga yung kutob ko rito Kidlat, hindi mo naman siguro ko pababayaan Hindi ko lang kasi maiwasang mangamba Maraming tauhan si Senyor Mendez. Naku, baka ipadala lahat dito Makakaya ba natin yung ganong karami? Kuminsan kasi, umaarangkada tong bunganga ko Nagbitiw tuloy ako ng salita na ikinagalit ni Senyor. Ay nako, hindi ko rin naman kayang makipag-usap ng mahinahon sa isang yun Umiinit ang dugo ko kapag siya na yung kaharap ko. Wika ni Rino habang nakatitig sa kabayo. Gumaan din ang pakiramdam nang makitang kalmado lamang ang alaga. Abala ito sa pagkain ng dayami. Ngunit naglalabas ito ng enerhiyang sinisiguradong hindi siya pababayaan. Pagsapit ng gabi, tinupad naman ni Senyor Mendez ang sariling banta. Ito na mismo ang nagpunta sa tahanan ni Rino. Nagsama pa rin ng mga tauhan pero iilan lamang. Nakahinga ang antingero nang mabilang ang dami. Walang ibang dala ang grupo ng negosyante kundi sarili nila at pagkaaswang. Maayos ang pagkakatayo ng mga ito. Masama ang tinginan at handang-handa na sa pagsugod. Samantala, itak at tangang mutya lamang ang hawak ni Rino. Ang kabayo naman, nakahanda na ring sumalakay. Hudyat na lamang ang hinihintay. Uulitin ko lang Rino, ibenta mo na sa akin ang kabayo na yan. Babayaran kita ng malaki. Malaking halaga. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip at baka magbago pa ang pasya mo. Wika ni Senyor Mendez. Kahit 10 beses mo pa ulitin ang salitang malaki, wala kang sagot na makukuha sa akin. Ang kabayo ko ay akin lang. Ayaw kong may makihati lalo na sa isang aswang. Teka nga, hindi ba nandito ka para makipagpalitan ng lakas? Bakit parang ang hinahon yata ng pananalita mo? Hoy senyor, hindi mo ako maluloko sa kakaganyan mo. Mukha nga, buo na yata ang pasya mo. Hindi na magbabago ng kahit anong pakiusap. Kaya ano pang hinihintay nyo? Laban na! Mga tauhan, kayo na ang mauna. Gusto kong manood kung paano siya makipaglaban. Mga bata, siguraduhin mababalian ng buto ang isang yan para kaunti na lang ang tatrabahuhin ko mamaya. Sugod na. Hudyat ni Senyor Mendez. Kagad namang nagpalit ng anyo ang mga tauhan. Sabay na sumugod. Nakatuon ang mahabang kuko kay Rino. Alisto naman ito. Dali-daling inilagan ang mga pag-atake. Mabilis itong kumilos. Ngunit kayang sabayan ng galaw. Naiinis lamang ang antingero dahil walang tigil sa pangangalmot. Nangangagat pa ang isa ng makatsyempo sa likuran. Pasimple itong hinawakan sa ulo at saka inihambalos sa lupa. Hindi na nakatayo nang tumagos ang itak sa lalamunan.
Halos mapugutan pa ng ulo sa paghugot. Ganun din ang sinabi ng iba pa. Mga atake na hindi pinag-iisipan, kaya madaling natatapatan. Hindi nagtagal. Patong-patong na ang mga katawan nitong wala ng buhay. Hinihingal pa ang binata pagkatapos. Sa kabilang banda naman, sa halip na matakot, tuwang-tuwa si Senyor Mendez. Iba ang naiisip nito. 1,000,000, 3, 5, 10. Magkano? Sabihin mo lang, bata. Ngayon na alam ko na kung paano kumilos ang tangan mong mutya. Handa kong ibigay lahat ng meron ako mula sa pera hanggang sa mga ari-arian, mapasakin lang yan. Ang tindi ng bisa. Napakalakas ng mutya. Paano pa kaya kung magsabay ito at ang kabayo? Sigurado kung Diyos na may tuturing ang taong may hawak sa kanila. Rino, itataya ko lahat ng aking yaman. Ibigay mo lang sa akin ang mutya at ang kabayo. Ngayon din makukuha mo ang lahat-lahat. Sige na, pumayag ka na. Wika ni Senyor Mendez. Aba, sira ulo ka talaga no? Gidlat, pakitaan mo na nga ng galing ang isang yan. Naririndi na ako sa mga sinasabi. Utos ni Rino sa kabayo. Kagad namang tumugon ng alaga. Matapos makapagpalit ng anyo, dali-daling sinugod si Senyor Mendez. Hindi naman makakilos ang matanda dahil namamangha sa pagpapalit anyo nito. Wala sa pakikipaglaban ang isipan dahil nilalamon ng pagkasakim sa kapangyarihan. Hinawakan ng tikbalang sa ulo ang negosyante. Paulit-ulit na inuuntog sa lupa. Pagkatapos ay inihagis sa ere. Dito natauhan si Senyor Mendez sa nangyayari. Nagpalit ng anyo bilang aswang. Ngunit hindi na ito binigyan ng tikbalang ng oras na makagante. Walang awang pinagsusuntok. Hanggang sa isang malakas na suntok ang pinakawalan. Tumagos ang kamay sa katawan ni Senyor Mendez. Ni hindi ito makaganti sa lakas ng tikbalang. Hindi pa nakontento ang nilalang. Hinawakan muli sa ulo at walang tigil na inihambalo sa lupa. Nahinto na lamang nang mapagtanto na ulo na lamang ang hawak-hawak niya. Tignan mo nga naman maghahatid ulit tayo ng bangkay sa lupain niya. Pero ngayon, kabilang na yung sa kanya. Kidlat, ang tindi mo talaga. Ni hindi man lang nakalaban yung matanda sa'yo. Bumalik ka na sa anyo mo, dali. Ihilahin mo pa yung mga bangkay na to. Wika ni Rino. Sumunod naman ang tikbalang. Kagaya ng ginawa nung una. Isinakay niya sa paragos ang mga katawan at saka dinala sa lupain ng senyor. Nakaantabay doon ang iba pang tauhan. Nakahilerang naghihintay sa pagbabalik ng amo. Dali-dali namang nagsiatrasan ang mga ito nang makita ang laman ng paragos. Ganyan nga, para hindi kayo humantong sa kinahinat na ng amo at iba nyo pang kasama. Huwag nyo rin kalimutang ilibing ang mga ito, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Rino. Napatango na lamang ang mga ito at kumilos para maghukay. Umuwi na rin si Rino kasama ang alagang kabayo. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lamang niya ang pag-alis ng natirang trabahador ng yumaong negosyante. Ang malawak na taniman at iba pang ari-arian ay naiwan. Hindi ito pinansin dahil wala na itong pakialam. Ibinalik ang atensyon sa sariling sakahan
na ilang araw nang napapabayaan dahil sa pagharap kay Senyor Mendez. Ang buong oras ni Rino, maging ng alagang kabayo, ay naibuhos sa gawaing bukid. Sa kabila nun, nanatili pa rin ang lakas na taglay ng mutya at ng mismong tikbalang. At sa sandaling kinakailangang kumilos, handa silang makipagsabayan sa anumang labanan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.